Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. This is for 72 hours, June 8, 19 or 7, 8, 9 yan. 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-reading. Personally, gusto po ng energy nyo lang, gusto nyo makuha natin. Nasa baba po ng video na to, how to contact me. No? This is a general reading. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. No? Maaring led sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Sa nakita ko sa iyo dito, nagkaroon ng mga renewal o nagkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo, no? Handun na rin na maaring nakapokus ka na rin sa sarili mo o kumbaga natuto ka na sa nakaraan. Yung nakita ko ito, maaring natuto ka na sa mga nakaraan na mga nangyari sa buhay mo, no? Mas more mong minahal yung meron ka ngayon at mas minahal mo yung sarili mo sa ngayon, no? Yun ang nakikita ko. Kumbaga nagkaroon ng mga enlightenment, nagkaroon ng mga maaaring magkakaroon ng mga achievement. Ako nakikita sa iyo. Iba dito meron ba kayo travel. Sa nakita ko sa iyo dito, nandito yung parte ng buhay mo na you want to chase your dream, no? Handun din na siguro, handun yung excitement, and then handun yung you want to take a risk. Then, sa nakita ko, siguro nagkaroon ka na ng mga clear mind to focus sa sarili mo more. Ang nakita ko dito, no, na kumbaga yung palaguin mo yung sarili mo, no, maaring ganun ang nakita ko. Tingnan natin. May purpose na, kumbaga you have a clear purpose na you want na mag-step up o level up, no, sa nakita ko dito. Ano pwede ko malaman to ito? Bakit? More on pagpo-focus to yourself, sa nakikita ko dito. Nakikita ko naman you are kontento ka kung nasaan ka nasa ngayon, no? Siguro natanggap mo na rin yung sarili mo kung nasaan ka man. Parang natanggap mo na rin siguro. Nakikita ko yung pagiging kontento mo. Minsan nga lang, kasi handun yung hindi ka makapag-desisyon, di ba? Nakita ko sa'yo, may mga sitwasyon ka talaga na hindi ka makapag-desisyon. If you want to crossroad o take a risk sa iba pa. Pero sa ngayon, nakikita ko naman yung being contented kung nasaan ka sa ngayon. No? Oo, dumadating yung time na you're waiting sa tamang panahon na opportunity, no, kung sakasakali na meron. Yun ang nakita ko. Pero sa ngayon, nagiging kontento ka na sa ngayon. No, may mga sitwasyon ka na hindi mo talaga kaya pang desisyonan. Yun ang nakita ko. Sa nakikita ko rin dito, may tao daw dito na kailangan ng pahinga, or maybe ikaw kailangan mo ng mental peace, no? Yan, there's a person dito na kailangan ng rest, kailangan ng alagaan yung sarili, no? Maaring may pag-uusap dito ako nakikita sa isang tao. I don't know why, kasi parang may pagbabago sa food
nitong tao na to, no, sa nakita ko dito. Kailangan din daw ng exercise. Hindi ko alam kung ikaw o partner mo ang nakita ko, o nanay mo, o kaya kapatid mo, tita mo, yun ang nakikita ko. Maaring ikaw rin, no? Yun, kailangan daw ng, hindi ko alam kung, yun ang nakikita ko, kasi may tao na kailangan mag-heal. May tao na kailangang alagaan ang sarili. No, maaring itong tao na to medyo nakakaramdam ka ng takot para sa kanya. No? Kaya nakita ko yung fear and pain mo. No? Kaya ganun, parang handuin yung you want to protect itong situation na to, itong tao na to sa nakita ko. Yun ang nakita ko. Siguro there's something happen in the past na hindi maganda in your life na kasama itong tao na to, or maybe sarili mo, no, na ngayon you want to protect yourself, o itong tao na to. Yun ang nakita ko, kung sino man ito, yan, protect lang, no. Ano pwede ko malaman kayo? Meron dito ako nakikita na malapit siya sa puso mo, no? Mabait tong tao na to, parang, o maybe ikaw ito, kasi may tao dito na mabait when it comes to a relationship. Ito yung tao na to na kaya niyang ibigay lahat, tulong, support, financial, o kaya spiritual, emotional, something ganun, advice. Yun, handun yung pagiging, kahit siya na lang yung give ng give, intindi na intindi, yun. May tao ako nakikita dito, no? Tapos may tao rin ako nakikita na napakagastador. Nagkakaroon dito na siguro handun yung part na you want a new beginning sa buhay mo, or magbago, o mag-transform, kumbaga mag-transform, pero siguro iba sa inyo, nawawalan kayo ng tiwala sa sarili nyo. Or siguro panghihinaan kayo ng loob, o kaya may person dito ako nakikita na maaring may sumasalungat, or ikaw, maaring ikaw rin mismo ang sumasalungat sa mga gusto mong decisions in life. No, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng gulo sa pag-iisip, or there is someone here na parang hindi mo naiintindihan yung ginagawa niya, ang nakikita ko dito, or ikaw hindi mo naiintindihan yung yung tao na to hindi niya maiintindihan yung ginagawa mo, maaring ganun, or vice versa. Yun na nakita ko. May mga inaalala kayo, may mga worried, anxiety, may mga hindi nakakatulog sa pag-iisip, no, sa nakita ko dito. Yun ang nakita ko. Meron kang sitwasyon na hindi mo pa siya kayang iwanan, o hindi mo siya kayang pakawalan sa ngayon, no, sa nakikita ko dito. Kahit na hindi balanse yung situation, lalo ba sa trabaho, hindi fair, hindi mo pa siya kayang bitiwan sa ngayon, no? Kahit na alam mo na salangwat sa nararamdaman mo yung ginagawa mo, or may mga, o kaya salungat sa pag-iisip mo kasi gusto mo another world, pero handun ka, no? Yan, kumbaga handun yung handun ka pa rin. Parang nakikipagkaisa ka doon, nakikipag-teamwork ka doon sa situation na yun, no? Kung nasaan ka man ngayon. Kung sa trabaho, yun sa love life naman, yun ang nakikita ko, ganun din, no? Parang there is someone here na kailangan ng pag-iintindi o pag-aalaga, ang nakikita ko dito.
Siguro this is a time din na kailangan din ng awareness, ano, sa sarili o kaya sa mga mahal sa buhay. Tsaka, ano ba tawag dito? Kailangan din ng mag-change ng decisions in life. No? Kung hindi man makapag-jump sa passion nyo or kasi nahandun kayo, you're still holding talaga, mag-change nyo na lang yung mga unti-unti o mag-transform kayo unti-unti o kaya decisions in life. No? Andito yung nakakaramdam ka ng pagod na, no? Nakakaramdam ka ng pagod, gusto mo na magdesisyon sa buhay, pero naguguluhan ka, no? Iniisip mo if you want to retire, humihiling ka sa taas ng pagbabago dito sa sitwasyon mo. Naaalala mo, maari yung mga dapas na nangyari sa buhay mo, maaring you're reminiscing the past, o kaya, maaring iba dito kung nasaan kayong sitwasyon ngayon. Kung sa trabaho to, ang tagal nyo na dito. Matagal na kayo, siguro nasa 6 to 5, 11 years baka nandyan kayo nagtatrabaho. Or 1 man yan, no? Karelasyon man yan, relationship man yan, o trabaho man yan, o business man yan. Yan nakikita ko dito, no? Judgment and judgment, oh. Handed pa rin yung pag-iisip. Teka lang, ah. Handed pa rin yung pag-iisip every night sa nakikita ko dito sa'yo, no? Isip pa ng isip every night kung tama ba yung direksyon na tinatahak mo sa ngayon, no? Medyo matagal na kayo kung nasaan kayong sitwasyon ngayon, ha? Matagal na kayo. Kung sa relationship, ito iba dito. Kung sa trabaho to, nasa 10 years. 6 years, 5, 10, 16. Kung sa ano to, kung ganun din sa nakita ko, kung sa relationship, when it comes to a married, so alam ba, sa relasyon, maaring 6 years kayo, 12 years kayo, 10 years kayo, 5 years kayo. Nakita ko dito, yung iba dito, siguro nasa, na kayo, 16 years, 22 years na kayong magkasama, ganyan, no? Maaring ganun. Sa nakita ko sa'yo dito, you want a beginning sa buhay mo kasi napapagod ka na sa decision mo ay sa kung nasaan ka man sa ngayon, lalo sa trabaho, no? O sa relasyon man yan. Pero iniisip mo kung ano ang dapat mong gawin, no? How to make a new beginning. Pero iba, sa nakita ko dito, you're starting a new beginning, nagkaroon na ng decisions in life. Ngayon nga lang siguro nare-reminiscing nyo yung the past person o the past situation mo sa buhay mo. You're awakening and you start a new beginning sa buhay mo. Kaso, handun yung lungkot, no? Sa nakikita ko dito sa inyo. Ito na yung mga anak ko, oh. Bakit pag kay Capricorn na handito kayo? Sabay ganun. Yan ang nakikita ko. Tingnan natin. Iba dito, you're starting a new beginning sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. O, you're starting a new beginning sa buhay nyo, na handito na rin na you're in na sa new direction sa buhay nyo, no? Ano pwede ko malaman sa inyo? Oo, andito na rin yung may pinapahalaga nyo na yung sarili nyo, mas minamahal nyo na yung sarili nyo, sa nakita ko dito. Maaring new work opportunities, itong, iba sa inyo. Ano to, may kasal?
hindi. Kasal, yung iba dito, kasal ano? Ano pwede ko malaman? Oy! Ano yan? Okay. May mga inaayos daw kayo? No? Maaring may mga inaayos kayo? Nakita ko dito, may inaayos. Siguro may ano dito. May pupuntahan ba kayong kasal o may kasalan? Yung nakita ko. There's a new beginning of happiness. Ako nakikita dito. Meron ka ng taong pinapahalagahan sa ngayon. Or may sitwasyon ka na mahalaga sa'yo ngayon. Nagkakaroon ng new life or nagkakaroon ng start ng pagsasaayos o inaayos. Ako nakikita dito, no? I don't know why you keep your feelings. Hindi ka showy. Hindi ka showy sa feelings mo. Hindi ko alam kung bakit parang keep feelings ka. Sa iba dito, bagong person to Sa iba dito, bagong person. No. Nakikita ko. Meron bang sa inyo? Nag-propose o ganyan? May kasalan ba? Yun ang nakikita ko dito. Iba dito siguro naaalala nyo yung dati nyong karelasyon, dati nyong trabaho, dati nyong sitwasyon. Sa nakita ko dito na mahalaga sa inyo. No? Nagkaroon ng unexpected change sa buhay mo, no? Kumaga may nag-open na door para sa'yo. Nakita ko, kaya sa clarity or nakita ko yung excitement mo, naloko ba kayo sa pera? Bakit ganun? May excitement kayo sa gabi. Anong nangyari? Kayo nagiging green yung utak ko Ano ba yarn? Sandali lang. Ate, ano iniisip mo? Kasi ganun naisip ko Parang green yung utak ko ngayon dito sa ano mo Parang gano'n, may pag-uusap na collaboration, pag-iisip every night, and then may exciting sa gabi. Ano pwede ko malaman dyan? Kasi si ate ko ano iniisip ko. Oo nga. Sabay ganun Nakita ko dito na every night nag-iisip ka ng mga responsibilidad mo sa buhay mo. No? Na mga dapat mong gawin, na mga decisions in life. Yan. Nakikita ko naman na parang hinahanap mo rin yung sarili mo. Kung ano ba at ano ba yung gusto mo. Ano bang solusyon sa buhay mo. Oo, yan na nakikita ko. Ang daming struggle, stress ako nakikita sa'yo. No? Yan. Nagiging kalma ka lang naman sa ngayon, sa nakikita ko. Yung iba dito kalma. No? Yung iba dito mahilig mag-isa. Ang nakikita ko dito. May pag-iisip kayo Iniisip nyo every night. Mahilig kayo mag-muni-muni. Kilo! Anak naman! Nakaloka na tong anak. Kinutkot yung papers ko dun. Ang sipag niya kutkutin lahat.
Okay, nagkakaroon ng kung ano yung hinihintay nyo, there's a bad news ako nakikita dito there's a bad news. Iba dito, siguro nagkakaroon kasi nakita ko kasi may gastador na tao, no? Oo, nagiging hindi stable. May mga walang ipon na pera. This is the time siguro na mag-ipon ng pera, no? Kung wala kayong trabaho, hindi na maghanap ng trabaho, no? Kung kailangan na mag-ipon ng pera. Kasi nakita ko yung gastador tsaka walang ipon dito. Yung na pera, no? May bad news dito. Iba dito nakakaroon ng lack of common sense, ganyan, irresponsible. Kumbaga din yung wala pang na-achieve sa buhay na good. Siguro yung gusto nyo hindi pa talaga totally na-achieve. Yan. Parang hindi yan sa palagi na nagpapaliban. Alam mo yun? Pwedeng bukas na lang, pwedeng sa next na lang, pwedeng next week na lang. Yan. Parang always ka lang nagtithinking sa movement mo. Yan ang nakikita ko sa'yo. No? Siguro mas more na kailangan mong pag-aralan at wag kang matakot sa mga susuungin mo na storm o problema sa buhay mo. No? Kasi para rin naman yun sa'yo, para rin sa stability mo, at para rin sa family mo. No? Sa nakita ko dito. Arigato, namaste, God bless.